na tayo ha. Ilang beses nyo na bang nasabi sa sarili nyo na next sweldo na lang ako mag-iipon. Tapos pagdating ng next sweldo, parang nawala na lang agad hanggang sa ulit-ulit na lang yun. Hindi naman talaga nakaipon. Tama yan, totoo yan. Minsan nga, hindi naman tayo talaga magastos. Pero sabay-sabay ang naman yung mga bayarin natin, yung mga bills. Tapos may mga pumapasok pang biglang mga emergency pa, di ba? Na hindi natin inaasahan. Tama. Tsaka pag pinag-uusapan talaga yung pera, parang automatic na naiisip natin. Pag nag-uusap about sa pera, parang wow, mayaman yan. Kasi nag-uusap ng Mayaman. pera, ibig sabihin may pera. Oo. Diba? O kaya magaling yan sa math, kaya puro pera yung pinag-uusapan. Pero this morning mga kasambahay, may solusyon tayo dyan. Dahil kasama natin ang isang finance guru na kilala sa pagpapaliwanag ng pera sa paraang simple lang, praktikal, at kayang gawin ng kahit na sino. Makakasama natin ang isang investing coach and finance expert na si Miss Trina Sardenya. Good morning, po. Good Morning. Good morning. Thank you for having me. Hello po, welcome po sa Good Morning Trina. Pero, Thank you so much. hello po, Miss Trina, ano po ba yung pinaka-common na problema ng mga tao pagdating po sa pera ngayon? Ini-interview ko yung mga tao para masagot yan. Kasi that is where we can find yung best insights. So from the staff here who are very helpful, parang nasi-share nila sa akin na sakto lang lagi yung kinikita. Bawat kibot mo, kailangan ng pera. So minsan ang hirap din mag-ipon. Yeah. And na-realize ko, ang Pilipino matalino yan eh. Like for example, si Miss Jaja, alam niya na gold magandang investment kasi dumoble na yung presyo ng gold. So alam nila yung mga yun. Pero saktuhan lang lagi yung kinikita. So yun for me yung one of the most common problems. And usually napupunta lang sa pagbayad ng utang, Survive bills, lang. survival, laging survival. Yun yung pinaka-common na problem. Nasa survival mode pa rin yung mga tao. Pero this 2026, syempre, papasok po tayo sa taon. Kung may isang papasok? bagay po... Pumasok na. Ay, pasok na pala. Pasok na pala. Pero kung may isang... 2026. Na January pa lang naman. Parang nag-i-intro pa lang tayo. Di pa ako makamubun. Pagbigyan. Medyo may ano pa tayo. Pero kung may isang bagay lang po na pwedeng gawin ng isang tao na maayos po yung finances na, yung all about sa pera po na, ano po ba yung mga yun? For me, now is a crazy time to be alive. Kasi we're not in peaceful and stable times eh. Diba, alam nyo, nagkakagulo sa US. Yeah. Binapabagsak ni Trump yung dollar. A lot of forces na kapag hindi ka aware, ikaw na lang yung nabibiktima. Nagugulat ka na lang, nagtataasan na yung presyo. Yeah. So this is really the time to not be complacent about money. This is the time to upgrade, to upskill. Okay. Kasi, di ba, AI is coming after jobs. Marami from multinational companies nalilay off na. Kasi totoo. redundant na yung roles Kaya nila ng eh. palitan yan. So dati, yung financial stability meant na may trabaho ka and sigurado kang susweldo ka lang. Yeah. For the longest time, generation ng parents natin, ganun. But ngayon, iba na. 'Di ba? Kung wala kang assets na magtatawid sa'yo, Okay. as people drive the purchasing power down, then lumulubog yung mga tao. So this is really not the time to be complacent about money.